Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo bago natin ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya ang ating mga pagbasa na naririnig sa mga araw na ito ay mga pagbasa tungkol sa ano ang mangyayari sa katapusan. Sapagkat ang pagkahari ni Jesus ay may kaugnayan sa kung ano ang mangyayari sa katapusan, kung saan sa kanyang muling pagbabalik, darating siya bilang hukom upang hatulan tayo ayon sa ating gawa. At kapag tayo ay natagpo ang karapat-dapat, tayo ay papapasukin sa kanyang kaharian. At kung matagpuan naman tayong hindi karapat-dapat, tayo ay palalayuin, paaalisin sa kanyang harapan, at itatapon doon sa tinatawag na kaparusahang walang hanggan. Pero ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalaala sa atin, huwag basta-basta maniniwala sa mga magpapahayag, sa mga mangangaral na para bang tinatakot tayo. Sapagkat ang panahon at sitwasyon na ito ay hindi naman dapat katakutan. Kung tayo ay nagsisikap gumawa ng mabuti, kung sinusunod natin ang utos ng Diyos at kung sinusunod natin ang kalooban ng Ama, wala tayong dapat ikatakot, di ba? Matatakot lamang tayo kung sa kabila ng maraming paalaala na magsisi, magbago ng buhay, magbalik loob sa Diyos, nagbibingi-bingihan tayo. Hindi natin pinapansin ang panawagan, ang paanyaya, at mas pinipili natin ang magpatuloy sa paggawa ng masama. Kapag ganoon ang ating gawa, talagang dapat tayong matakot. Sapagkat sa muling pagdating ng ating Panginoon, darating siya hindi bilang isang Diyos na maawain, mahabagin, mapagpatawad. Sa pagkakataon na yon, darating siya bilang hukom. At ano ang magiging basihan? Ang kung ano ang buhay, mayroon tayo ngayon. Kaya ito, mga kapatid, ang napakagandang paalaala sa atin ng ating mga pagbasa habang nalalapit na nating ipagdiwang ang pagkahari ng ating Panginoon. At tandaan nating mabuti, sa kanyang paghahari, tayo ay magkakaroon ng paghuhukom. At malinaw, ang paghuhukom ay nakaayon sa kung ano tayo ngayon. Halimbawa, katatapos lamang ng halos sunod-sunod na pagbagyo, matinding bagyo, at sa totoo, salamat sa biyaya ng Diyos na tayo dito sa NCR ay hindi naman sobrang naapektuhan. Iba ang sitwasyon sa Visayas, di ba? Iba ang sitwasyon sa Cebu. Iba ang sitwasyon sa Norte. Iba ang sitwasyon doon sa mga matinding sinalanta ng bagyo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na hindi tayo matinding sinalanta ng bagyo na ito. Pero sapat na ba na magpasalamat sa salita? Sapat na ba na magpasalamat at tapos na? Ang sinasabi ng ating mahal na obispo, Bishop Roberto Santos, ang pagpapasalamat ay hindi lamang dapat na manatili sa salita. Ang pagpapasalamat ay dapat na makita sa gawa.
Kaya kung tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi tayo sinalanta ng matinding dalawang nagdaang bagyo, sapat na ba na tayo ay magsabi, Lord, salamat po, period. Hindi ba mas maganda ang pamamaraan ng pagpapasalamat ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga kapatid na sinalanta? At di ba iyan ay isang uri ng magandang gawain patungkol sa kapwa nangangailangan? At kung ang puso natin ay malinis at talagang nandyan yung kagustuhan na tumulong at magbahagi ng biyaya sa kapwa nangangailangan, di ba iyan ang makikita ng Diyos kapag tayo ay humarap sa Kanya? Nung ako ay nangailangan, tinulungan mo ako. Nung ako ay nagutom, binigyan mo ako ng pagkain. Nung ako ay nauhaw, binigyan mo ako ng inumin. Nung ako ay may sakit, ako'y iyong dinalaw. Di ba nasa Ebanghelyo yan? At di ba iyan ang sasabihin ng ating Panginoon sa pagharap natin sa Kanya? At iyan yung hahanapin niya sa atin. Ano ang mabuting nagawa mo sa iyong kapwa? Sa mga biyaya na ipinagkaloob ko sa iyo, papaano ka nagbahagi, papaano ka tumulong, paano ka nagmalasakit sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan sa susunod na linggo, sapat na ba na magpasalamat para sa taon na ito sa tinatawag na liturgical calendar ng simbahan? Kasi ang kalendaryo ng simbahan ay kakaiba sa kalendaryo na sinusunod natin, di ba? Sa atin, ang simula ng taon ay January 1. Sa kalendaryo ng simbahan, ang panibagong simula ng taon ay sa first Sunday of Advent, Sunday after Christ the King. Kaya ang Kristong Hari, ang huling linggo, ang katapusang linggo sa kalendaryo ng simbahan. Kaya magpapasalamat tayo sa Diyos para sa isang taon na naman na punong-puno ng biyaya. O sa isang taon na naman na para bang walang magandang nangyari. Yung kasalanan na ginawa natin at ginagawa noon, iyon pa rin yung kasalanan na ginagawa pa rin natin ngayon. Katapusang linggo sa kalendaryo ng simbahan. Papaano natin ito tatapusin? Magdiriwang tayo ng kapistahan ni Kristong Hari, pero sapat na ba ang magsimba? Sapat na ba ang magprosesyon? Sapat na ba ang mag-holy hour? O baka naman sa lahat ng ito, kailangan ipakita natin sa Diyos ang mas konkretong pamamaraan ng pagpapasalamat, pagtulong sa kapwa, pagmamalasakit sa bayan. Lalo na ngayon, hindi mo alam sino ang nagsasabi ng totoo. Magkabilang panig, kami ang nagsasabi ng totoo. Sino ngayon ang mas papaniwalaan? Napaka-kritikal ng sitwasyon ng ating bansa ngayon. Ang hirap isipin, ano kaya ang nakaabang at nag-iintay sa atin
sa mga susunod na linggo, buwan, taon. Kaya kailangan ang taimtim, ang taos-pusong pananalangin na may kasamang gawa. Hindi lang basta't nagdarasal sa pamamagitan ng bibig. Kinakailangan ang dasal na sinasabi ng bibig ay ipinapakita sa gawa. At sa gawa makikilala ang tunay na naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Kaya salamat sa paalaala ng ating ebanghelyo ngayon. Salamat at sa nalalapit na pagtatapos sa kalendaryo ng simbahan, marami tayong dapat ipagpasalamat at marami rin tayong dapat sama-samang ipanalangin at sama-samang gawin. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya upang tunay na maging karapat-dapat tayo sa Kanyang harapan. Amen.